Pinagtatalunan ngayon kung dapat nga bang ipatupad ang suspensyon o tapyasan na lang ang umiiral na excise tax sa petrolyo. Ang buong detalyeng yan sa News Explained ni Edling Gao. Ang laking debate ngayon kung dapat bang suspindihin o bawasan yung excise taxes sa langis. Ang laki po kasi ng patong ng buwis na yan sa mga produktong petrolyo. Sa bawat litro po ng gasolina na inyong bibilhin, 10 piso sa binabayad ninyo ay excise tax. Sa diesel naman, 6 na piso po yan kada litro. At iba pa, yung value added tax o yung VAT. Kaya't napaka-popular na mga panawagan na tanggalin muna ang excise tax na yan sa mga produktong petrolyo. Pag tanggalin kasi yan, bagsak agad ang presyo ng gasolina ng 10 piso kada litro. Sa diesel naman, babagsak po yan ng 6 na piso kada litro. Instantly po yan. Katunayan nga, binigyan na ng Kongreso ang Pangulo ng otoridad na suspindihin yung excise taxes na yan habang merong krisis sa langis. Pero kung ganun, bakit po may mga ekonomistang tutol sa pagsuspindi o pagtanggal ng excise taxes sa langis? Halimbawa, ayon sa economic think tank na Action for Economic Reforms, nakikinabang naman ang lahat ng mga tao pagsuspindihin ang excise taxes. Pero ito po, ang talagang makikinabang dyan ng lubos-lubos ay ang mayayaman kesa sa yung mahihirap. Tingnan po natin ang datos na ayon sa grupo ay galing mismo sa Department of Finance taong 2021. Kung tatanggalin mo po ang excise taxes sa langis, ano ang matitipid ng nasa bottom 10% po ng income bracket? Ito po yung nasa talagang mahihirap na swerteng kumita ng 130,000 per year o 10,000 kada buwan. Magkano po? Tumataginting na 513 pesos per year lamang ang kanilang matitipid. Sobrang liit po. Bakit? Dahil sa Family Income and Expenditure Survey, maliit lamang ang personal na konsumo ng gasolina ng mga mas mahirap. Swerte nga kung meron silang sasakyan. Pero sa kabilang dako naman, ito naman po ang matitipid ng nasa top 10% income bracket. Yung mga kumikita po ng 2.9 million pesos per year. Ito po, 24,000. Yan po ang kanilang savings per year pagtanggalin ng excise taxes. Bakit ganun? Dahil mas marami ang kanilang kotse at mas madalas silang gumagamit mga sasakyan. Ito pa, yung mga kumikita ng 8.4 million pesos a year, makakatipid po ng halos 60,000. At ang kumikita ng 25 million a year, makakatipid po ng 77,000 pesos per year. Bakit ganun? Dahil mas malakas ang personal na konsumo ng gasolina ng mga may kaya. Lumalabas na sobrang laki ng kaibahan. Ang mahirap makakatipid po ng 500 piso, pero mayayaman makakatipid ng 70,000 kada taon pag tinanggal yung excise taxes. Para po malinaw, personal na konsumo yan. Iba po ang konsumo ng mga naghahanap buhay. Halimbawa, mga driver ng jeep at mga tricycle na siyempre nasa lower income brackets. Paano yun? Ito po ang argumento ng ilang ekonomista. Kung tatanggalin mo kasi ang buwis na yan, talo ang gobyerno ng halos 140 billion pesos in lost revenues. Tapos, ang makikinabang pa yung mga may kaya. Imbes po na ganun, bakit daw hindi mo na lamang i-retain ang buwis na yan at ang pera na kukuha ay gamitin para gawing mas malaki at mas regular yung mga subsidiya sa mga nangangailangang sektor, gaya po ng mga jeep at tricycle driver, mga mangingisda, mga magsasaka at ang tunay na mahihirap. Hindi lamang one-time na 5,000 pesos na ayuda. Kumbaga, talagang targeted subsidies para sa mga piling sektor. Imbes po na tulong para sa lahat ng sektor, pero ang mas may pakinabang lamang pala ay ang hindi nangangailangan. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.